Sige po tayo lahat sa presence ng Lord and welcome po sa ating midweek service. Sabay-sabay po nating awitan, purihin ang ating Panginoon sa oras na ito. But before we sing the song, let's pray po muna. Lord, we just wanna say thank you for this day. Salamat sa pagkakataon, Panginoon, na kami po ay nandito sama-sama upang purihin ka, dakilain ka, itaas ka, Panginoon. Lord, sa oras po na ito, humihingi po kami ng kapatawaran for all the things that we've done. Pag nasa isip, na salita o na sa gawa po namin na hindi po naging kaaya-aya sa iyo, Diyos, patawaran niyo po kami. And right now, let your presence be upon us as we worship you, as we honor you, God. Let your presence be in our midst, in our hearts, Lord. Thank you, Jesus, and thank you, Holy Spirit. Come on, let's just worship God right now. Pwede nating sayaw, pwede tayong pumalakpak sa Panginoon. Let's sing. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are, to worship. Come, just as you are before your God. Come, let's sing. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Oh God, come, now is the time to give your heart. Come, just as you are, to worship. Come, just as you are before your God. Come, let's sing. One day every confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. It's still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Let's sing. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. It's still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Let's sing. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are, to worship. Come, just as you are before your God. Come. Come on, palakpan po natin ang ating Lord. Come on. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. God, you're worthy of all praise. Sing of the goodness of
For your mercy never fails me all my day. I've been held in your hand from the moment that I wake up until I lay my head. Now we'll sing of the goodness of God. Let's sing, I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me all my day. I've been held in your hand from the moment that I wake up until I lay my head. And I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. Thank you, Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing
goodness is running after, it's running after me. Come on, sing it out. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after to me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of God. For the last time, let's sing. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Sige po, pasalamat tayo sa ating Lord sa oras na ito. You've been faithful to us. You've been faithful to us, Lord. Oh, God, you were so worthy. God, so worthy of all praise, Jesus. We worship you, we worship you. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Karapat dapat, O Diyos, na ikaw ay sambahin, dakilain, itaas na yung mga anak, Panginoon. Thank you for your presence and thank you for being with us tonight, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Okay. Yeah, magandang gabi sa ating lahat. Sabi mo sa iyong katabi, magandang gabi. Amen. So, ngayong gabi ay kailangan po nating paalalahanan yung sarili natin this 2024 patungkol sa mga ginagawa natin when it comes sa ating pag-worship sa ating Panginoon or sa ating act of righteousness. Kaya nilagay ko dito na tema natin is warning on your act of righteousness. Kasi kailangan po nating maintindihan, kailangan po nating malaman itong mga bagay na ito para tayo pong lahat, when it comes sa mga bagay na gagawin natin para sa ating Panginoon, dapat nalulugod, natutuwa ang Panginoon. So, in Matthew chapter 6, verse 1. Okay. Matthew chapter 6, verse 1. The Bible says, mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang tao lang. Sapagkat kung gayon, ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit. Ulitin natin, sabi ng Bible, mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang tao lang. Sapagkat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit. So si Lord po ang mag-bless ng kanyang mga salita. So let's just continue. Tingnan natin ito. Next tayo. Kumusta ka? Tanungin mo nga yung katabi mo, sabi mo, kumusta ka? Okay?
Itap mo siya sa mo, kumusta ka? Okay? So, kapag tinatanong tayo ng kumusta tayo, kailangan po nating sabihin kung kumusta talaga tayo. Sometimes, pwede nating sabihin that we are not okay. Sometimes, pwede nating sabihin na ako ay may nararamdaman, may pagsubok, or merong hindi okay sa akin. Kaya maganda po kapag kinakamusta tayo, sabihin lang po natin kung ano po yung nararamdaman po natin para mas lalo pong maintindihan ng mga taong kausap natin. Okay? So, number one, Jesus warns the people about doing good. Nagkakuha nitong mic natin. Check. Wait lang po, tayosin natin. Sound. So number one na pag-usapan natin, ang sabi niya, Jesus warns the people about doing good. Bakit tayo? Nasisira po ata yung one natin. Okay, ulitin natin. Jesus warns the people about doing good. So kasi sa part na ito, tignan natin yung verse na English. Sabi niya, be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. So mga Sadducees at saka mga Pharisees that time and some of the Christians, kapag gumagawa kasi sila ng tama, kailangan nakikita ng mga tao. Kailangan nakikita ng church. Kailangan nakikita ng maraming tao. Kaya ang Lord sabi niya, be careful, mag-ingat kayo. Baka yung paggawa ninyo ng mabuti ay yung bang gusto lang makita ng mga tao. Kapag wala ng mga taong nakakakita sa inyo or hindi kayo nakikita ng mga leaders, ng mga pastors ninyo, ay hindi na maganda yung pinapakita natin. Kaya sabi ng Lord, ng ating Panginoong Yesus, mag-ingat kayo to practice your righteousness in front of others, to be seen by them. Kasi kapag ang ganito ang style natin na pagpapakita ng tama or good things sa mga tao, ang sabi niya sa last phrase, tingnan niyo itong last phrase, napakatindi. You will have no reward. So that means wala tayong reward kapag yung pagpapakita natin ng tama, pagpapakita natin ng good things, ay pakitang tao lang. Amen? Ay, mabait ka nga. Okay, tingnan sa akin, mabait ka nga pag nasa church, pero kapag nasa bahay ka, dragon ka pala kapag makipagsalita sa bawat isa. Okay? Iba yon. Kaya pinapalalahanan tayo ng Lord na we need to be careful sa ating mga actions, we need to be careful sa ating pananalita, we need to be careful sa lahat ng ating ginagawa. Okay, next tayo. Number 2, ito yung matindi na nakita ko sa verse na ito. Sabi niya, no blessings from God. Okay? So when we do some things na para sa ating Panginoon, ay wala tayong matatanggap na blessing. Kung babasahin mo ang Matthew chapter 6, mababasa nyo doon when it comes sa giving, sabi niya, kapag nagbigay ka, huwag mo nang ipaalam dito sa isa. Amen? Kapag nagbigay ka sa mga taong nangailangan, kailangan mo nang huwag ipag-alam sa lahat ng mga taong nagbigay ka. Kaya dito sa part na ito, kapag pinagsabi mo na ikaw ay nagbigay, kapag pinagsabi mo ay pinagkalat mo na ikaw ay gumawa ng mabuti, wala ka ng pagpapala sa ating Panginoon. Are you getting my point? Kasi ang pagpapala mo ay yung applause, yung mga sasabihin nila mga tao sa'yo, ala, ang bait naman nito. Yun na yung pagpapala mo. Pero yung pagpapala ng Lord sa'yo, wala na. Kaya sa part na verse sabi niya, there is no reward that comes from heaven. Wala na po tayong matatanggap na reward na galing sa ating Panginoon kapag ang act of righteousness natin ay pakitang tao lang. Ginagawa lang natin ito dahil gusto nating ma-please si pastor. Ginagawa natin ito kasi gusto natin na makita na maraming tao na may ginagawa tayo. Ginagawa natin ito para lahat ng mga tao masabing mabait tayo. Ginagawa natin ito para yung mga tao maragsakan or mas mapasaya natin sila. Kaya itong part na ito sa Matthew chapter 6, pinapalalahanan tayo ng Diyos na kapag gagawa ka ng mga bagay para sa Panginoon, do it for the Lord. Tingnan natin ito. God knows our hearts in doing good. Tingnan natin itong verse na ito. Kaya, pinapalalahanan tayo ng Lord sa Galatians chapter 6. Sabi niya, next tayo. Galatians chapter 6 verse 9, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. So, ang verse na ito, pinapalalahanan tayo ng Lord na huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba, huwag tayong magsawa na gumawa ng mabuti dahil sa proper time, tayo ay aani. Amen po ba? Kaya sa paggawa ninyo ng mabuti, kahit mag-isa mo lang na naglilinis, kahit mag-isa mo lang na gumagawa ng tama, kahit na mag-isa mo lang na lumalaban para sa katotohanan, sabi ng Bible, huwag tayong magsawang gumawa ng mabuti dahil sa takdang panahon, tayo ay aani.
kapag hindi tayo titigil. If we do not give up. Amen po ba? Kaya pinalalahanan tayo ng Lord ngayon mga kapatid. Nasabi niya dito, alam ng Lord ang ating puso. Alam ng Lord ang nilalaman ng iyong puso. Alam ng Lord kapag gumagawa ka ng mabuti. Alam din ng Lord kung ang paggawa mo ng mabuti ay pakitang tao lamang. Kaya dapat kapag gagawa tayo ng mabuti para sa ating Panginoon, do it for the glory of God. In Colossians chapter 3, mababasa nyo doon, ano man ang inyong gagawin, gawin ninyo na parang naglilingkod kayo sa Panginoon at hindi sa tao. Amen po ba? Kaya, it's just a reminder for us, mga kapatid, na yung paggawa natin ng mabuti, balik mo nga yung last verse, anak, yung verse na English. Okay. Basahin natin ng mabuti. Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. So, ulitin ko, wag daw po tayong gagawa lang ng mabuti kapag nakikita ng mga tao. Amen? Kapag gagawa ka ng mabuti, ang gustong makita ng Lord sa'yo, meron man or walang nakakakita, tayo po ay gumagawa ng mabuti at tama sa ating kapwa. Amen? Kasi ayaw ng Lord ng pakitang tao. Kaya kung titignan nyo, in Matthew chapter 6, sabi ng Panginoon, pinalahalan niya yung mga tao that time. Sabi niya, huwag kayong mag-pray ng babbling paulit-ulit. Okay? Huwag kayong mag-fasting na ipinapakita nyo sa mga tao na nagfa-fasting kayo. Okay? Huwag din kayo na, huwag kayong magbigay na parang pinapakita nyo na kayo ang pinakamayaman sa inyong pagbibigay. Huwag nyo nang ipagpaalam na kayo ang nagbigay nito. So isang paalala ng Lord sa atin in Matthew chapter 6 na when we give, when we fast, and when we pray, kailangan po natin na ipakita ang totoo. Amen po ba? So ang tanong ko po sa inyo, kapag kayo po ba ay nasa inyong mga tahanan, okay lang po ba kayo? Anong tingin kaya ng mga parents ninyo or anong tingin ng mga kasama nyo sa bahay ninyo, sa inyo? Okay? Sa paggawa ninyo ng tama, sa paggawa ninyo ng mabuti, ito po ba ay pakitang tao lang or ito po ba ay ginagawa nyo lang just to please those people inside your house or wala na yung pagsaserve nyo sa Panginoon? Amen? So, let me remind you of this. Na, sabi niya dito, you will have no reward from your Father in heaven. Matindi kasi ito. Wala tayong matatanggap na reward sa Panginoon kapag ang paggawa natin ng mabuti ay pakitang tao lang. In Galatians chapter 6, balikan lang natin, sabi niya, huwag kang mag-give up or huwag kang magsawa sa paggawa ng mabuti dahil sa takdang panahon, ikaw ay aani kapag hindi ka tumigil. Amen po ba? Kaya, tama po ba ang pagde-devotion? Huwag kang mag-devotion dahil sinasabi ko. Mag-devotion ka kasi tama ito. Tama po ba ang pananalangin? Huwag kang manalangin kapag sinasabi ko. Manalangin ka kasi ito ang utos ng Lord sa'yo. Tama po ba ang pag-attend ng Sunday worship or Wednesday prayer meeting? Yes, amen? Tama yon. So, kailangan natin gawin ito, hindi dahil sinasabi ko sa inyo, kundi gagawin nyo ito kasi tama na gagawin natin ito. Tama po ba na ibahagi ang ebanghelyo sa mga tao? Tama yon. Pero bakit hindi natin ginagawa? So, do not give up in doing what is good. Tama po ba na kahit ikaw na lang naglilinis sa loob ng church? Tama po ba na kahit ikaw na lang po yung laging napapagod sa paggawa ng tama? Tama lang yon. Basta sabi lang ng Bible, huwag kang mag-give up sa paggawa ng mabuti dahil sa takdang panahon, ikaw ay aani. Dahil si Lord ang magpapala sa'yo. Ang tanong ko lang po sa inyo, last na ito before we pray. Ano pong gusto nyong pagpapala? Pagpapala na galing sa tao or pagpapala na galing sa Diyos? Sa inyo po. Nasa sa inyo po yan. Amen? Kung gusto nyo po ay pagpapalang galing sa tao, kapag magbibigay ka, ipangalandakan mo. Kapag tutulong ka sa mga taong nangangailangan, mag-picture ka. Okay? Mag-video ka, sabihin mo, tumulong ako. Okay? Mga tao, i-upload ka nila. Okay? Magpapasalamat sila ng marami sa'yo. Pero your blessings or your reward in heaven will not be given. Amen? Pero kung gusto mo na ikaw po ay pagpalain ng Lord, ikaw po ay ibuhos ng Lord ang pagpapala na tamang-tama sa'yo, huwag mo nang ipagsigawan ang lahat ng mabubuti mong ginagawa. Amen? Hayaan mo na si Lord ang magsabi sa kanila. Amen po ba? So halimbawa, when you give something or when you help the church, pagtutulong ka sa loob ng church,
Pag gagawa ka ng isang bagay sa loob ng church, do it para sa ating Panginoon, para ma-bless mo ang Panginoon. Amen po ba? Kasi lahat naman tayo, we are serving the Lord. Amen? Tayo po tayo lahat, mga kapatid. So, is this a reminder for us na sa ating paggawa ng tama, meron man o walang nakakakita, gawin natin ito sa ating Panginoon. Ipakita natin na tayo ay hindi nag-give up sa paggawa ng tama at ng mabuti. Amen? Na kahit minsan, di ba, napapaisip tayo, bakit mas pinagpapala minsan or napagpapala minsan yung kapitbahay natin na hindi nagsisimba kaysa tayong mga nagsisimba. Pero I want you to know this, na sometimes God allow those things para ma-check ang heart mo when it comes sa pagsaserve mo sa Panginoon. Amen? Ma-check talaga yung heart natin. Kaya, ngayong gabi na ito, it's now time for us to pray, na ipag-pray natin yung paggawa natin ng mabuti na hindi pakitang tao. Amen? Kundi ipapakita natin yung paggawa natin ng mabuti araw-araw sa lahat ng pagkakataon para ang Lord mapasiyahan natin. Amen? Ulitin ko. We are not born to please people. We are born to please God. Amen? You are not a man pleaser, but a God pleaser. So, parangalan mo ang Lord sa lahat ng ginagawa mo, whether sa pananalita mo, whether sa actions mo, whether sa pananamit mo, whether sa lahat ng ginagawa mo, parangalan mo ang Lord. Sometimes, hindi natin mapaparangalan ang Lord sa pananalita natin. Amen? Kapag padalos-dalos tayo sa pananalita. Sometimes, hindi natin napaparangalan ang Lord sa pananamit natin. Lalo kapag seductive na lahat ng mga suot natin, hindi mo mapaparangalan ng Lord. Pangatlo, hindi mo mapaparangalan ang Lord kapag yung actions mo ay hindi okay. Hindi tugma or akma sa pagiging Kristiyano mo. Amen po ba? So, let's pray po mga kapatid. Let's pray. Pray mo din yung sarili mo that this 2025 ay patuloy tayong gumawa ng mabuti. Hindi tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti. Lalong-lalo na sa kapwa nating mananampalataya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Oh, we worship you, Lord. Thank you, Lord. Lord, we just want to say thank you for your word. Thank you so much for being with us tonight. Salamat din po sa iyong presence, sa aming worship. Salamat din po sa paalala mo patungkol sa mga bagay na kailangan pong gawin namin sa act of righteousness namin, na kapag kami po ay gagawa ng tama, huwag pong pakitang tao, kundi gagawin po namin ito ng buong puso. Meron man or walang nakakakita, Panginoon. Tulungan niyo po kami na magampanan po namin ang part namin bilang isang anak mo, Panginoon, na nabubuhay sa lupang ito. Maraming pong salamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Those who are watching online, kindly send your prayer request para maipag-pray din po namin dito sa aming simbahan. Maraming pong salamat and God bless you all.